tayo sa tatlo mga kapatid. Praise God. Mahal pa natin, palapakan natin. Mahal ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Kung nandito ka mga kapatid, hallelujah, malaya kang pulisin ng ating mahal na Panginoon mga kapatid. Walang dahilan mga kapatid, hindi tayo pwedeng magpulis sa ating Panginoon. Alam mo kung bakit? Praise God. Hallelujah. Dahil binigyan tayo ng lakas ng Panginoon. Binigyan tayo ng hininga ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Kaya nararapat lamang siya purihin mga kapatid. At pasalamatan natin sa gabing ito. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Binigay ko na po sa mga praise God. Praise the Lord, hallelujah. Pwede ka natin minsan purihin ang buhay ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sa labing ito mga kapatid, tayo po'y magpapakumbaba sa harapan natin buhay ng Diyos. Praise God, hallelujah. Idudulog natin ang ating mga puso sa ating buhay ng Diyos sa gabing ito mga kapatid. Once again, hallelujah. Purihin natin ang ating buhay ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord Jesus, come on, church. Let's worship our living God tonight. Oh, let's God, hallelujah. Puso ko'y inudulog sa'yo. Nagpapakumbaba na susumamo. Maging kapatid ko, ikaw ay mamasdan. Magkaligahan, sa'yo ay bumisa. Puso ko'y inulog sa'yo. Nagpapakumbaba na susumamo. Maging kapatid mo, ikaw ay mamasdan. Magkaligahan, sa'yo ay bumisa. Lookin mo ang buhay ko'y tanan kong tahanan. Luto ka ng iyong wagas na pagsinta. Gagawin
Jesus, salamat sa gabi po na ito, sa panahon, my Lord, na itinagkaroon mo sa bawat isa. Kami po ay narito upang sambahin na po namin, bigyan ng kapurihan, higit sa lahat, ay magkalilig po kami ng masalita. Dalahin po namin, umilos ka ng kalayan sa kalagitnaan, at ang presensya ay maramdaman po namin gabi sa iyong pangalan, in Jesus' name. Amen. Ano po tayo mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Mabuti ba ang Diyos, mga kapatid? Mahina. Praise God. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Praise God. Mabuti ang Diyos, mga kapatid. Dahil sa gabing ito, nandito tayong lahat. Praise God. Dahil mabuti ang Diyos, mga kapatid, sino yung may mga patutuo? Pasasalamat sa ating Panginoon ng Panginoon. Praise God. Bigay ko po sa Kanya ang Praise the Lord. Wala yata mga kapatid, yung mga estudyante. Praise God. Ako mga kapatid, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon ng Panginoon. Dahil nung nakaraan mga kapatid, nung nakaraang Sabado pa, praise God, nadisgrasya ako sa motor mga kapatid, pero salamat sa Diyos dahil nandun yung protection ng Diyos mga kapatid. Hindi talaga niya ako pinabayaan, praise God, at okay naman ako mga kapatid. May kunting gas-gas lang. Dahil hindi siguro na po medyo ano tayo mga kapatid. Praise God. Pero salamat sa Panginoon. Dahil iniingatan niya talaga ako mga kapatid saan man ako magpunta. Praise God. Yun lang mga kapatid. At binabalik ko sa Diyos ang lahat ng papuri at pasalamat. Sino pa mga kapatid? Praise God. Kung wala lang mga kapatid, tayo po nalako sa pagbibigay ng ating offering. Tayo po tayo lahat mga kapatid. Praise God. Lord Jesus, salamat Panginoon sa offering ng iyong mga anak, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang mag-bless nito, Panginoon. Magbalik ng sisik, dilag at umapa, Lord. Lord, Panginoon, tanggapin mo ito, Panginoon, ang aming aral, Lord. Hallelujah. Lord, kung wala ka, Panginoon, wala kami magagawa. This all we ask and give thanks in Jesus' name. Amen. Handa na ba tayo magpuli sa ating buhay ng Panginoon? Praise God. Maraming na tayo wala mga kapatid. Praise the Lord. Handa na ba tayo magpuri mga kapatid? Praise God. Gamitin natin ang ating mga kamay, mga bibig, mga kapatid, mga paa para sa pagpuri sa ating buhay ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah.
Sabi ng Biblia. And he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine, Hearken, behold, there went out a sower to sow. And it came to pass as he sowed, some fell by the wayside, and the powers of the air came and devoured it up. And some fell on stony ground, where it had not much earth, and immediately sprang up, because it had not depth of earth. But when the sun was up, it was scorched, and because it had no root, it withered away. And some fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no fruit. And other fell on good ground, everybody say good ground, and did yield fruit that sprang up and increased, and brought forth some 30, and some 60, and some 100. And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear. And when he was alone, they that were about him, with the 12 asked of him the parable. Hindi po natin makulog at tayo maglalangin. Panginoon Jesus, maraming salamat sa salita na nabasa. Kulang na lamang kay Lord ang pagpapaliwanag. Dalangin po namin ang kasiyahan po ninyo ang tagapagsalita ngayong gabi po ito. Bigyan po ninyo kami ng mensahe sa bawat makikinig na naangkop sa aming mga pangangailangan ngayong gabi. Sa iyong pangalan, in Jesus' name. Amen. Clap your hands one more time. Pwede na po kayo makaupo, mga kapatid. Gusto ko mangaral ngayong gabi sa isang tinatawag na good ground. The good ground. Ang mabuting lupa. I tell you, ang Panginoon ay naghahanap po ng mabuting lupa na kung saan He can plant His divine seed. Ang kanyang binhi, walang iba kundi ang kanyang salita. Salita na kailangan mag-produce pagkatapos kung itong maitanim. Pero ito po'y nangangailangan ng isang mabuting lupa where it will germinate. Kailangan tumubo, kailangan mag-grow, kailangan magbunga at mag-produce po ng harvest. Hindi po magsasayang ng binhi ang Panginoon sa isang tinatawag na background. Although ang kanyang binhi ay mayroong potential na mag-grow at mag-produce ng tinatawag na bunga, it can be useless and fruitless kung ito po mga kapatid ay itutubo sa isang matigas, hindi naararo ang isang mabatong lupa. Kaya naghanap ang Panginoon ng mabuting lupa na ang kanyang binhi o ang kanyang salita ay piling mag-produce ng napakaraming mga harvest at mag-produce po ito mga kapatid itself ng maraming beses at maipreserva ang binhi para sa tinatawag na panibagong pagtatanim ng season ng pagtatanim. Kung walang self-reproduction or self-multiplication, the seed would be totally consumed at wala na pong binhi para sa darating na kapanahunan. At kung ito po'y mangyayari, magkakaroon ng natunog, magkakaroon ng tinatawag na malnourishment, magkakaroon ng kahinaan, and eventually, magkakaroon po ng kamatayan. Kapag wala nang makain ang tao dahil wala nang binhi, surely ang kasunod ay kamatayan. Kaya kapag naubos na yung mga magsasaka, patay tayo mga Pilipino. Dahil lahat po tayo mahilig sa kanin. Buhay ang Amerikano. Patay Pilipino. Di ba pag magpunta kayo sa mga inasal, mas marami yung extra rice, kunting kurot sa manok, maraming subong kanin. Di ba? Si Brother Jimboy nga nakasampung kanin yan eh. There will be massive famine. It is imperative na ang binhi ay maitubo sa magandang lupa. Ano ba yung magandang lupa na sinasabi ng Biblia? Number one, mga kapatid, it is a clean ground. Kailangan malinis na lupa.
break up your fallow ground so that He could plant righteousness sa ating mga puso. Kaya kung gusto mo magkaroon ng mabuting lupa, kinakailangan linisin mo muna bago mo itubo ang binhi. Sapagkat kung walang malinis na lupa, kailanman mayroong posibilidad na ang binhing itutubo ay hindi po tutubo. Pangalawa, a good ground is a plowed ground. Ang isang mabuting binhi, ito daw ay inaranong, o isang mabuting lupa, ito daw ay inaranong lupa. Ang hindi po inaranong lupa ay punong-puno ng weeds. Ito po yung matigas. Pag-aararo, mga kapatid, will root out the weeds and break the hardened ground. Kapag po ito yung inararo, lahat po ng matigas na lupa, ito po, mga kapatid, ay lalambot. When it is plowed, it's become clean and soft. Ang puso po natin ay kailangan maararo ng pamamagitan ng anointed preaching at ng banal na Espiritu Santo. Ang salita ng Panginoon ang siyang nagsisilbing pang-araro. Hallelujah! Kailangan po natin ang anointed, powerful preaching that will plow and break our stubborn hearts, ang ating mga matigas na puso at kalooban at ang ating mga mataas na puso. Kailangan araruhin po ito sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Panginoon. At kapag ang puso natin ay naararo na, mga kapatid, magkakaroon ng mabuting lupa para pagtanan, mga kapatid, ng mabuting binhi, which is the Word of God. Kaya yung puso natin, ipaararo natin sa Panginoon. Ipalinis natin, mga kapatid. Ipakayod natin sa Panginoon. Bakit? Minsan yung puso natin, mga matigas. Kinakailangan, mga kapatid, araruhin ng Panginoon upang ang puso natin ay lumambot. Kaya yung tao, kapag nakarinig siya ng salita ng Panginoon, kahit gaano siya katigas, kahit gaano siya katikas, mga kapatid, kapag po ito'y nakarinig ng salita ng Panginoon, iiyak at iiyak yan sa harapan ng Panginoon. Sapagkat ang pang-araro ng Panginoon ay masyadong matulis. At ang sabi ng Biblia, ito po'y higit sa 2 tabak. Hallelujah! Ang sabi niya, nahihiwa ang ating pong mga kaloob-looban, ang ating mga kaluluwa. Kaya ipaararo natin ang ating mga puso sa Panginoon. A good ground is a solid ground. Literally, ang isang lupa na inararo, ito po'y magiging malambot. Ang isang malambot na lupa ay makakatanggap ng binhi, mga kapatid, in a very good position. Hindi ba kapag ito po'y naararo, kapag inilagay mo yung binhi, mapuposisyon mo siya. Dahil, mga kapatid, malambot siya. Even the planters, even the farmers will not meet difficulty sapagkat napakadaling tamnan ng binhi ang isang malambot na puso. Siguro na-try nyo lang magtanim ng buto, mga kapatid, ng binhi ng halaman. At hindi mo ito'y may tatanim sa isang matigas na lupa. Kinakailangan kumuha ka muna ng pala para ito po'y lumambot. You can easily place the seed into the ground kung ang lupa ay malambot. Ang salita ng Panginoon can easily take root if our hearts are soft. Madaling mag-uugat ang salita ng Panginoon sa ating mga puso kung ang ating mga puso ay malambot. Everybody say amen. Kaya maraming mga mananampalataya sa Panginoon, matagal na silang naglingkod sa Panginoon, pero dahil ang kanilang mga puso ay mga matitigas, ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi nakakaroon ng ugat sa kanila. Bakit? Sapagkat kapag narinig po nila ito,
Hallelujah. Lumalabas lang po ito sa kabila. Nakakita na ba kayo ng binhi na itinapon sa matigas na lupa? Pagkatapos hindi man siya natabunan ng lupa, mga kapatid, hindi ba makita mo yung binhi, yung ugat niya nasa itaas lang? Sapagkat naitanim siya sa matigas. Pero kung ang binhi ay nailagay sa malambot na lupa, at ito po'y natabunan, mga kapatid, yung ugat po niya ay lalalim at lalalim sapagkat nailagay siya sa isang malambot na lupa. Ganyan yung puso po natin. Kailangan ipaararo natin sa Panginoon upang maging malambot po ito, mga kapatid, upang paglagay ng binhi ng Panginoon, upang pagtanggap ng salita, pagtanggap natin sa salita ng Panginoon, yung salita ng Panginoon kagad, tatamak kagad sa atin, at mararamdaman kagad natin yung pangungusap ng Panginoon, mararamdaman natin kagad yung presensya ng Panginoon. Bakit? Yung puso natin malambot. Kaya minsan, kumakanta pa lamang tayo, umiiyak na tayo, ramdam na natin yung mensahe ng awit, ramdam na agad natin yung presensya ng Panginoon. Bakit? Yung puso natin malambot, mga kapatid. Ito po'y nawalan ng mga dumi at naararo ng Panginoon. Kaya napakadaling maramdaman yung presensya ng Panginoon. Yung mga matigas yung puso, hindi nila maramdaman yung presensya ng Panginoon. Yung iba nagre-revival na, pero sila pa rin ay nakatayo pa rin, mga kapatid, tahimik pa rin. Bakit? Hindi po nalinisan at nararo yung puso. Kaya yung salita ng Panginoon, yung bibig, mga kapatid, ay hindi na itatanig ng maayos. Ang puso natin, a good ground, is a watered ground. Hallelujah. Is a watered ground. Sa probinsya, yung mga magsasaka, usually, nag-antay po sila ng rainy season bago po nila, hallelujah, araruin ang lupa. Bakit, mga kapatid? You know this. Ang ulan, ang tubig ng ulan, ay madaling palambutin ang matigas at nagkakrak na lupa. Kapag ang ulan, mga kapatid, kapag mayroong ulan, napakadali, mga kapatid, to break the soil. Hindi ka na mahihirapan, mga kapatid, na araruhin. Ang mga araro, even yung kalabaw, ay hindi na siya maka-encounter ng hardship sapagkat ang ulan ay nagpapalambot ng lupa. Kapag ang ating mga puso ay na-touch at tinouch ng Holy Spirit na Panginoon, which is the water of life, din napakadaling itanim ang salita ng Panginoon at makapenetrate at magkaroon ng ugat sa ating mga puso, and this become a good ground, a good heart. Kaya, mga kapatid, kailangan natin ipatouch yung ating mga puso sa Panginoon. Kailangan po tayo makatanggap na banal na Espiritu Santo ng Panginoon. Kailangan tayo matiligan ng ulan na banal na Espiritu Santo ng Panginoon. At kapag nangyari yan, natiligan ka ng banal na Espiritu Santo, inulan ka ng banal na tubig ng Panginoon, yung puso nating lumalambot, mga kapatid. At kapag malambot na yan, dahil meron yan Espiritu ng Panginoon, yung kanyang salita, mga kapatid, hindi mahirap sundin. Dahil kapag sinabi ng Panginoon na itanim, pag ang puso ay palaging, mga kapatid, natutubigan ng banal na Espiritu Santo, madaling umubo at mag-ugat ang binhi, mga kapatid. Kaya walang mahirap na gagawin sa salita ng Panginoon. Bakit? Malambot na malambot at natutubigan ang ating mga puso. Kaya yung salita ng Panginoon, madali tayong makasunod. Bakit? Merong Holy Spirit na nandito na nagbibigay ng lambot ng ating mga puso. Kaya alam niyo yung mga wala ng dilig ng Holy Spirit, kapag atakol, mga kapatid, hindi yan sila lumalapit sa harapan. Hindi yan sila makapagtaas ng kamay, mga kapatid. Bakit? Parang mayroong hollow block sa kanilang mga kamay na pumipigil na hindi maitaas, mga kapatid. Hindi man yan makasigaw, hallelujah.
sa Panginoon. Bakit? Wala yan kasing dinig ng Holy Spirit ng Lord. Alam na alam mo yung malambot yung puso, yung mayroong Holy Spirit ng Lord, hallelujah. Hindi yan mag-aantay, hindi yan mga kapatid, hallelujah. Hindi yan magpapatalo, hindi yan magpaagrabyado. Kapag nakita niya yung iba mga kapatid na nare-revive at nauulanan ng banala na Espiritu Santo ng Panginoon na siya din, gusto din niyang magkaroon ng ulan na manggaling sa Panginoon. Ganyan yung inahanap na puso ng Panginoon na gusto niyang tubigan mga kapatid o sabihin natin ilagay ang kanyang banal na Espiritu Santo. Sapagkat kapag meron ka po niyan mga kapatid, ang salita ng Lord ay madaling totoo. And lastly, a good ground is a planted ground. Ang mabuting lupa is a planted ground. Ang mga magsasaka ay pipili ng lupa na pwede po nilang tamnan ng kanilang binhi. Ang lupa ay kailangan malinis. Ang lupa ay kailangan naararo. Ang lupa ay kailangan malambot at natubigan. Pero kung hindi po ito tatamnan, mga kapatid, useless po ang lupa na yan. Hindi po ito magiging mabuting lupa sapagkat it cannot serve its purpose. Ang purpose lang yan upang tamnan at mag-produce ng harvest. Kahit po ito mga kapatid ay malinis, kahit ito po mga kapatid ay inararo at malambot na tubigan, pero kung hindi mo ito tatamnan ng binhi, magiging useless ang lupa na yan kung hindi po niya masaserve ang kanyang purpose. You may say na ating mga lupa is very fertile at nagkukontain ng minerals for plants to grow. Kahit sabihin mo yung lupa mo mataba at maraming mga minerals para ang binhi kapag itinanim ay mabilis lumaki at tumaba. Pero Tatay Gigi, kahit gaano ito karaming minerals, kung hindi ito tatamnan, it is good for nothing. Parang katulad dito sa Biblia yung tinatawag na fig tree in Luke chapter 13 na walang bunga kung hindi mga dahon lang. Anong sabi ng Panginoon Jesus? Puputulin kita, fig tree, because you are useless. In Mark chapter 11, sinumpa niya yung fruitless fig tree, yung hindi nagbubunga na fig tree. Sinumpa ng Panginoon. Kapag ang ating mga puso ay naging isang mabuti, ang Panginoon ay madali lamang niyang tamnan ng kanyang salita sa pamamagitan ng pagtuturo ng pangangaral. At kapag ang binhi ay nag-grow at ito'y nagbigay ng bunga, magkakaroon po ng magandang harvest. Meron pong tinatawag na rejoicing, celebration, at magkakaroon ng pagkain, hallelujah, o ng tinatawag na pera. Maraming mga ani, it means maraming pagkain at pera. Ang bahay na puno-puno ng tinapay, ang kagutuman ay maiiwasan. Ang mga magsasaka ay magiging masaya at magkakaroon pa sila ng maraming pera. Bakit? The farmer has found a good ground. Jesus is looking for a good ground or a good heart. Ang kanyang binhi, ang kanyang salita ay matatanggap lang natin kung ito po'y ating paniniwalaan at susundin. At kapag ito po'y nangyari, maraming
para sa kingdom ng Lord. Ang hindi lamang yan, ang Holy Spirit ay magpuproduce po ng bunga. And eventually, mag-harvest tayo ng joy, ng peace, ng long-suffering, gentleness, goodness, faith, and endurance. Kaya kung gusto mo magkaroon ng mabuting puso, mabuting lupa, lumapit ka kay Jesus. Hayaan mong linisin niya ang iyong puso. At kung pahintulutan mo siya, mga kapatid, na linisin ng Lord ang iyong puso, ang iyong puso ay magiging mabuting lupa. Tumaytay lahat, mga kapatid. Ngayon pong gabi, naghahanap ang Panginoon ng kanyang malilinisan. Naghahanap ang Panginoon ng kanyang maararuan, mga kapatid. Naghanap ang Panginoon ng kanyang matutubigan na lupa. Matatanggalan ng mga dumi, ng mga weeds, hallelujah, mga talahi, mga dumi. At kapag po ito'y nalinisan at natubigan na, that's the time na ilalagay po niya ang kanyang binhi sa ating mga puso. And I tell you, mga kapatid, kapag tumubo ang salita ng Panginoon sa iyong mga puso, magiging mabuti kang isang tinatawag na mananampalataya ni Kristo. Hallelujah. At lahat po tayo, yan po ang ating nais. Maging mabuting isang mananampalataya. Kung naging aware kayo, mga kapatid, sa salita na natin na basa, yung binhi na ilagay doon sa wayside, sa tabi-tabi, nahulog lang sa tabi ng daan. At ang sabi ng Biblia, nagsidating ang mga ibon, Sister Maricel, at yung binhi ay kinain. Pakinggan niyo, mga kapatid. Kapag ang salita ng Panginoon ay isinatabi mo lang sa tabi, darating ang ibon. Yung magnanakaw, mga kapatid, ng salita ng Panginoon, kukunin niya ito. Yung ibang binhi ng Lord, ang sabi ng verse 5, ito po'y nailagay sa mga nahulog sa mga batuhan, na doon sa batuhan ay walang maraming lupa. At nung nandun sa batuhan na masyadong walang maraming lupa, sumibol, mga kapatid, pero hindi naging malalim ang ugat sapagkat nailagay lang sa batuhan. At nung ang araw ay sumikat, ang sabi ng Biblia, nung nainitan, at dahil walang ugat, mga kapatid, na pumunta sa ilalim, ang sabi ng Biblia, yung binhi ay natuyo. Kapag ang salita ng Panginoon na ilagay sa matigas na puso, matutuyo at mamamatay lang din yan. Yung ibang binhi na punta sa mga tinatawag na dawagan, nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga pananim. At hindi ito nagbunga. Marami mga talahin. Kaya nangyari hindi nagbunga. At ang pinakalas ay napunta sa good ground. Nung napunta sa tamang lupa, nagkaroon ng tamang bunga. At ito po'y nagbunga ng marami. 30, 60, and the Bible says, 100 na fruit. Ngayong gabi, gusto po natin maging mabuting lupa. At magbubunga po tayo. Hindi lamang 30, hindi lamang mga kapatid, hallelujah, 60, 100, marami, mga kapatid. At yan po yung hinahanap ng Panginoon. Bago tayo uwi, lumapit tayo sa harapan, lumuhod tayo, mag-pray tayo sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, araruin mo yung puso ko. Linisin mo yung puso ko. Gusto mo, Lord, maitanim mo yung iyong binhi sa isang malalim, sa isang malambot na lupa. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. At hayaan natin tubigan ng Panginoon ng ating mga puso. Maramdaman ang kanyang
presensya. Huwag mo hayaan tutuyo ang salita ng Lord sa iyo. O kaya nanatawin ng ibon. Humiling tayo sa Panginoon ng mabuting puso, mabuting lupa na pagtataniman ng kanyang binhi. Hallelujah! Come on, sige, mag-pray tayo sa Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong ibig, O Yahweh, ay tiyak mo na nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong ibig, O Yahweh, ay tiyak mo na nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingin sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking pagtutulungan. Salamat,
Tanggalin mo lahat ng mga dumi, lahat ng mga malakit, lahat, my Lord, hallelujah, ng mga weeds, mga garments. Linisin po ninyo ito, my Lord. Lahat po ng kasalanan. Hallelujah. Pwede tayo lahat, mga kapatid. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin siya. Sabihin ang kanyang pangalan. Hallelujah, hallelujah. Oh, come on, let's worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. Sinasama ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin. Luwalhatiin ang iyong pangalan. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Kasama natin magkamay sa Panginoon na bibig ko. Panginoon Jesus, dakila ang iyong pangalan. Luwalhatiin ka. Pinupuri ka po namin. Hallelujah. Salamat sa iyong mensahe na nagpapaalala sa amin. Mensahe, my Lord, na nagbibigay ng lesson sa bawat isa po sa amin. Dalangin po namin. Araruhin po ninyo aming mga puso. Linisin po ninyo ito. Tubigan po ninyo ito. Higit sa lahat, my Lord, tangnan po ninyo ito ng inyong binhi. Sapagkat magiging walang silbi ang mabuting lupa kung walang binhi, my Lord, na itutubo o itatagin. Salamat sapagkat mayroon kang salita na handa po namin tanggapin. Hayaan mong tumubo po ito at mag-ugat at magkaroon po ito ng bunga at makita po ito sa amin, my Lord, na lumalago po kaming mananampalataya sa iyo. Nagbubunga po kami sapagkat nasabi sa iyong salita, ang puno na hindi nagbubunga ay yung pinuputol. Kaya hayaan mong magbunga, Lord, ang iyong mga binhi sa amin. Tulungan po ninyo kami sa aming mga kahinaan. Huwag mong hayaan na nakawin ng kaaway ang binhi na minsan na iyong tinanim sa amin. Kundi ito po'y lalalim at lalalim ang ugat. Tutubo pa yun ng lalaki at mag-grow kami sa pananampalataya namin sa iyo. I-bless mo bawat pamilya na narito. Bigyan mo, Panginoon, ng katugunan ng bawat dasal ng iyong mga anak. Hayaan mo, Panginoon, na makapaglingkod mo kami hanggang sa iyong pagpabalik. Ingatan po ninyo kami sa pansamantala po namin, Panginoon. Ibalik mo ninyo kami sa sunod na linggo upang maramdaman ulit na yung presensya at makatanggap kami ng bigay na manggaling sa iyo. Salamat sa gabi ko sa iyong pangalan. In Jesus' name. Amen and amen. God is